Magandang araw mga kababayan at pag-uusapan po natin ang bilyon-bilyon na natatanggap ni Bongbong Marcos ayon po sa bagong audio na inilabas ni Congressman Mike Defensor na mismo galing kay Saldico mga kababayan natin. At sabit ka po itong si Adrian Berzamen at si Amina Pangandaman sa pagkakataong ito. Ito ba ang dahilan kung bakit nag-resign si Executive Secretary Berzamen, si Adrian Berzamen at si Amina Pangandaman? Sila po ba ay nakikinabang sa nakaw mula sa maanumalyang flood control project? At bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang video ito. At pag-uusapan din po natin itong galit na asong ulol ni Bongbong Marcos, si PCO Secretary Gomez, kung saan ay pumunta na nga sa Department of Justice upang mag-file ng kaso. Ukol ito sa mga nagpapakalat di umano ng fake news, lalo na sa panahon ng krisis. At handa daw po siyang kasuhan yung mga nagpapakalat ng disinformation sa kay Bongbong Marcos. Ang tanong kasi natin, buhay pa nga talaga si Bongbong Marcos? Nasaan si Bongbong Marcos na hindi nila may sagot? Okay, mga kababayan po natin, bago natin pakinggan ang audio, gusto ko muna basahin yung sinasabi ni Congressman Mike Defensor. Sabi niya dito, akala natin isang bisis lang, pero ang totoo, taon-taon pala ang galawan. Ayon kay Saldico, may 100 billion na pondo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bawat taon hanggang 2026. Ano ang lumabas na katotohanan? Utos mula sa itaas, inaayos ang listahan ni na Adrian Berzamen at Amina Pangandaman base sa direktang utos ng Pangulo. Flood control na ginawang taguan. Halos lahat ng pondo noong 2025 itinulak sa flood control kung saan pinakamalaking itinago ang anomalya. May ledger, may malita, may galaw ng pera. Hindi ito chismis, may listahan, may dokumento, may malita, habang ang taong bayan hirap na hirap sa taas ng bilihin. Ang masakit sa katotohanan, habang tayo nagtitiis sa mahal na gasolina, kuryente, pagkain, sila naman abala sa pag-ayos ng listahan at paglipat ng pera sa ilan. Ito yung mga mali-malitang pera. Yung sinasabing paglipat, hindi ito serbisyo, ito ay sistematikong nakawan. Hindi na ito gobyerno, ito ay sindikato ng pamahalaan. Hindi tayo dapat manahimik. Kung may listahan, may ledger at may malita, may pananagutan. At dahil dyan, okay, pakinggan natin ang audio ito. So, alam nga naman kay Adrian lang yun. May utos yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian, tsaka ni Nina, na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga, loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman buong 100 flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. So, yan po mga kababayan po natin ang isa sa mga audio na sinasabi na talagang si Bongbong Marcos siya nag-uutos na bigyan ng 100 billion na pondo ang kanyang opisina. So kung totoo man ito hindi, alam natin magkakaalaman pagdating ng tamang panahon. Kaya ngayon, busy-busy po sila sa pag-cover up sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya ngayon nagmamadali po sila na ma-impeach itong si Vice President Sara dahil alam po ng mga buayang asong magnanakaw na ito, ng aliado ni Bongbong Marcos, na sila po ay may pananagutan. Sila po ay makukulong. At kung titingnan natin, kung isa-isahin po natin, kung gusto nyo humingi ng tulong kay ChatGPT, pwede nyo i-ChatGPT, pwede yung tanungin kung lahat ba ng Committee on Justice na yan, miyembro ng Committee on Justice, ay pumirma sa impeachment ni Vice President Sara noong 2025. Sagutin sa'yo ni ChatGPT, ibigay mo yung pangalan at ibibigay niya. Halos lahat dyan. At di umano'y sa listahan ng mga Marines, sila rin yung mga tumanggap ng delivery ng mali-malitang pera. Kaya ngayon, tama yung sinasabi ni Congressman Mike Defensor na ang gobyerno natin, ang namumuno sa atin ngayon ay hindi gobyerno, kundi isang sindikato. Kung tayo ay naghihirap, sila naman ay busy po sa pag-ayos ng mga listahan. At kagaya ng sinasabi ko, mga kababayan natin, hindi sana tayo ngayon
problemado kung paano po i-sustain ng gobyerno, paano po tulungan ng gobyerno ang mga mahihirap na hindi mapabigat itong presyo ng krudo at gasolina. Mantakin yung krudo 170 na. Diyos mio marimar. Yung gas malapit na mag-2,000 yung gasol. Ang hirap na, makabayan po natin pagkain, tubig, kuryente, putya, lahat tumaas. Si Bongbong Marcos, mataas din, high na high. Anyway, nasaan na pala si Bongbong Marcos? Saan na si Bongbong Marcos? Inatake na ba sa puso dahil po sa mukhang hindi nila kayang lusutan yung mga nangyari ngayon sa ating bansa. At hinahamon din sila ng batang congressman, ni Congressman Leviste, na ilabas nila yung final report ng ICI. Hindi nila may labas. Imbis na ilabas nila, nung ginagawa, sinisisi ni Claire Castro ang nakarang administration. Kasi bakit daw nag-iingay si Amy, nag-iingay yung mga Duterte supporters sa corruption na nangyaring kay Bongbong Marcos? Bakit nung panahon ni Duterte daw, hindi nag-iingay? Gago, kasi wala naman talagang ghost project at substandard na mga proyekto na nahuli. Wala naman talagang bulgaran. Wala naman talagang lantaran. Ngayon lantaran At nung panahon ni Presidente Duterte, kapag malaman, matik, kulong ka, may kaso ka. Ngayon, talagang pinapangalanan na yung ibang involved nga, tinanggal pa sa listahan ng mga kakasuhan. Kasi nga, nagsauli daw ng barya mula sa kanilang ninakaw. Yan si Alcantara, yan si Sally Sanchez ba yun? Pangalan ng babae na yun, Sally Cruz, Sally Santos. Di ba? Kaya dito po sa sinabi na boses ni Saldico, malinaw po mga kabayan po natin. Nagaling kay Bongbong Marcos, di umano ang utos. At alam ko yung magiging palusot nila dito ay iyan. Kasi kahit totoo na, harap-harapan na, lantaran na ang sabihin nila AI. Pero ako naniniwala, hindi ito ilalabas ni Kong Mike Defensor kung wala siyang hawak na sapat na ebidensya. Ganon din itong mga Marines. Kaya talagang may mananagot. Anyway, puntahan naman natin mga kababayan. Ano ba yung iniingay nitong Presidential Communication Office Secretary? No? Napakabalat sibuyas. Konting lang na may naglalabas ng, hindi ko maintindihan kung anong klaseng balita yung nilabas na fake news na sinasabi niya. Tapos ngayon kakasuhan niya. Kung titingnan nga natin, silang halos yung nagpapalabas ng mga fake news. Di ba yung pagiging sinungaling, pagbubudol sa mga Pilipino, fake news yan. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, nako, galit na yung mga asong ulol ni Bongbong Marcos at mangangagat na sa mga nagpapakalat daw po ng fake news. Kaya pag kayo magpapakalat ng fake news, Claire Castro, GMA, yung pagtutrobak nyo ng mga picture at mga videos, tigil nyo po yan. Baka kasuhan kayo ng sarili nyong aso. Sir, will you do the same against individuals spreading fake news against the First Family? Yes, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. Yun, mga kababayan natin, tandaan nyo yan Basta sinasabi, lahat na mapapatunayan na nagpapakalat ng fake news ay kakasuhan. Kaya yung mga rowan-rowan na yan, sinasabi nyo, no? Na nasa stage 4 cancer na. Nako, mag-ingat kayo. Pero ang tanong, buhay pa ba talaga si Bongbong Marcos? Nasaan ang kanyang mainit na katawan? Nasaan yung katawang lupa ni Bongbong Marcos? Bakit hindi nagpapakita sa taong bayan? Hindi man siguro fake news yan, di ba? Kasi ako'y nagtatanong lang. At ang sinasabi nilang pagpapakalat ng fake news, lalo sa usapin ng krisis sa ating bansa, yung sinasabi nyo walang krisis, enough na supply, bakit patuloy na tumataas ang presyo ng krudo? Mantakin nyo ngayong araw, 170 na per litro ng krudo sa ibang mga gasolinahan. So hindi pa ba ito krisis? Ano ba? Nasaan na yung pagdeklara nyo ng National State of Emergency? Nasaan na yung ICI final report? Nasaan na yung mga ipapakulong na mga utak ng korupsyon? Di ba si Bongbong Marcos yung nagsabi niyan? Fake news din siya. Si Claire Castro. Di ba sinasabi niya na may nangyaring ghost project and substandard corruption
sa Duterte administration. Bakit hindi niya kasuhan? Kasi fake news din siya. Kaya siguraduhin nyo, no? Nakita nga natin ngayon sa GMA, nagpost sila o nagamit sila ng old photos, old videos ni Bongbong Marcos, nakasama pa si Executive Secretary Versamin at si Juan Ponce Enrile. Diba? Nabubulok natin ang katuwang lupa nun. No? Sorry ah. Pero, di ba? Di ba parang yan ay pagpapakalat ng fake news din? Alam mong wala na, matagal na yung videos na yung ginagamit mo pa. Dapat, yung current na mga videos o yung mga latest picture and videos, yung ilalabas. Tapos, pagka kayo ay tatanungin, kayo ay babatikusin, sasabihin nyo fake news. Ay, sabihin nyo muna kay Claire Castro. Tigilan niya yung kanyang pagpapakalat ng fake news at pagiging propagandista. Ingat kayo. Sa ingat tayo, baka tayo ay makasuhan ng asong ulol ng palasyo.